damdamin ng Pilipino ay galit na! Galit na sa nangyayari sa ating bansa! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kung kinakailangan, ibuhis natin ang ating buhay sa pagbabago ng Pilipinas, gagawin natin! Pwede ba? Pwede! Manawagan ako sa mga nakikinig ngayon. Panahon na ito, tapusin na natin ang kalukuhan ng ating gobyerno. Narito po tayo upang ipadama sa sambayan ng Pilipino ng United People's Initiative na ayon sa ating saligang batas 6735 na tayo ay pinahihintulutan na magsagawa ng anumang bagay na ikabubuti ng taong bayan. Kaya narito kami magmula sa batasan. Isang linggo na ako nasa lansangan. Isang linggo na akong nagsasakripisyo para sa buong Pilipino. Buong Pilipino, ibinibuhis ko ang aking buhay. Nung ako ay nasa serbisyo, ng 40 years ako nagserbisyo, nagpakahirap ako sa kabundukan, narito pala ang tunay na kalaban ng taong bayan. Sa Kongreso, ang isa sa tunay nating kalaban, pinapahirapan nila. Hindi lang tayo, yung ating ipapanganak pa lang ay kalaban na natin at ninanakawan na nila. Kaya mga kaibigan, panahon na ito. Pero huwag niyong bibiglain kasi nakikiusap kami. Ang damdamin ng Pilipino ay galit na! Galit na sa nangyayari sa ating bansa! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kung kinakailangan, ibuhis natin ang ating buhay sa pagbabago ng Pilipinas, gagawin natin! Pwede ba? Pwede! Manawagan ako sa mga nakikinig ngayon. Panahon na ito, tapusin na natin ang kalukuhan ng ating gobyerno. 40 years ako, nagpakahirap, hindi ako nagnakaw, pero pala, nanakawin na pala, bilyon-bilyon, trilyong pesos. Di ba? Pinapahirapan tayo. Ha? Tingnan nyo, paano nangyari ang nakawan? Okay, discuss natin. Paano nangyari ang nakawan? Para malaman natin, pero alam ko, alam nyo. Pero kinakailangan. Nasira tuloy yung momentum ng aking kwan. Alam nyo kasi, ganito yan eh. Pag may edad na, mahirap makarecover, ano? Ang hirap. Kailangan mag-isip mo na. Pero pag may bata pa lang, kahit anong istorbo mo, tuloy pa rin, di ba? O, nakuha nyo? Nakuha. Okay, nakuha nyo pala eh. Tuloy tayo. Tuloy. Okay. Mga kaibigan, nagpatawa lang ako dahil yung galit ko, hindi ko mapigilan. 40 years ako nagpakahirap sa serbisyo na hindi ako nagnakaw. 13 anyos ako dumaan sa basic military training. Sa edad kong 13, sa edad kong 14, nakipagbakbakan ako ng 400 rebels versus 17 lang kami. Pero sabi ng Panginoon, Bukay, Mitran, Segundo, kailangan i-extend ko ang buhay mo. Kasi may gagampanan ka pa sa September 21, 2025, kaya umabot ako. Pero hindi ko alam, baka bukas, yun na yung aking ending. Pwede ba yun? Ipanalangin nyo na lang ako. Alam mo, sa totoo lang, nung nasa bundok ako, hindi ko naramdaman ng takot. Pag alam ko na ang mga kababayan nating Pilipino ay naghihirap, wala akong kaba. Ano? Hindi ako kinakabahan. Dalang nasa isip ko, pumasok ako ng serbisyo para ipagtanggol ang taong bayan. Ngayon nagretiro ako,
Pero bakit narito pa ako? Retirado ka, busina! 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 Okay, tuloy ko ano? 14 years old ako, nakipagpakbakan ako sa kaaway ng taong bayan. Bakit kaaway ng taong bayan? Kayo ang pinipiriwisyo eh. Ano kayo? Kaaway nyo yan. Ngayon, kaaway na natin kasi civilian na ako. Retirado na ako. Ha? So, yung maiksing salita, 3 araw yan na bakbakan. Nakakatayo lang kami paggabi. Pero pag araw, nakadapa kami. Ha? Nakadapa kami pag araw. Kasi pag inangat mo ulo, disgrasya. So, lagi kami nakadapa. Kasi kanya-kanya kami tutok eh. Biro ang kalaban namin 400. Kami 17 lang. Pero binigay ako ng pagkataon ng Panginoon na i-extend ang buhay ko. Ang resulta ng labanan, isa lang ang tinamaan sa amin. Sa kalaban, 75 ang namatay sa kanila. 150 wounded based on the intelligence report. So, bakit nakaya namin i-depensa? Dahil ang Panginoon nakasubaybay sa amin. Dahil alam nila na ako ay mayroon pang gagampan ng responsibilidad na putulin, tuldukan ang korupsyon sa Pilipinas. Yan ang kinakailangan natin. Tuldukan ang korupsyon sa Pilipinas at tuldukan ang mga makakaliwang grupo na isa rin nagpababagsak ng ating ekonomiya, ang NPA. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipino! Alam nyo mga kaibigan, yung kwento na mga ano man nangyari, marami na nagkukwento. Kaya iba na lang ikikwento natin. Okay. Balik tayo sa flood control, sa corruption. Ano, punta tayo sa corruption. Sa palagay nyo kaya, hindi alam ng Pangulo? Sa palagay nyo, hindi alam ng Pangulo yan? Oo. Hindi naman tayo tanga. Hindi naman tayo bubo. Hindi naman tayo gago. Doon ako nagagalit. Yung nakawin mo, okay na lang. Kasi nanakaw mo na yan. Pero yung gaguhin mong Pilipino, hindi ako papayag. Hindi tayo papayag na gaguhin mo ang taong bayan. Sana, Pangulong Marcos, I'm sorry. Hindi ko nagampanan ang aking responsibilidad. Mahina akong leader dahil bangag ako. Bangag ang ating Pangulo. Kaya ito ang nangyari sa ating bansa. PI ka. Ha? Alam nyo mga kaibigan, kung naduduwag tayo, yan yung problema. Maraming matatapang sa atin, pero yung tapang sa pang-personal na kayabangan. Pero bakit hindi natin ilabas ang tapang sa totoong laban ng Pilipino? Ako, duwag ako sa asawa ko. Duwag ako. Pero pag ang kababayan ko Pilipino ang tinatarantado, nag-iinit ako. Ano? Balik sa flood control. Ito ay kagawan ng Pangulong Marcos at ng kanyang tarantadong pinsan na napatalsik natin doon sa batasan. Isa kami sa dahilan na napatalsik ang Speaker of the House, Speaker Demonyong Romualdez. Ha? Ngayon, nung bumaba siya nung gabi na yon, kinabukahan, nawala na siya. Nawala na sa Pilipinas. That means guilty. Di ba guilty? Di ba guilty? Oh. Guilty kasi kung wala kang kasalanan, bakit ka tatakas? Tarantado ka. Ha? Bakit ka tatakas? Ha? Sana sinama mo na si First Lady. Ay, First Lady. Sino First Lady nga pala yun? Ah, Madam First Lady. Isa ka ring tarantada. Ikaw ang utak. Ha? Ikaw ang utak ng kadimunyuhan sa Pilipinas.
Ha? Ikaw ang utak. Alam niyo mga kaibigan, pinatakas? Oh. So, okay. Ihalimbawa na lang natin para ma-pick up nyo, no? Para ma-pick up nyo mga kababayan. Ihalimbawa na sa isang pamilya. Sa isang pamilya mga kaibigan, sa mag-asawa, sino ang nagpapatakbo sa bahay? Siyempre babae. Tapos paglabas, babae pa rin. Ha? Babae o lalaki pa rin? Okay, busina! 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 Okay, maraming salamat sa inyong pagbubusina at pakikiramay sa atin. Balik tayo sa pamilya mga kaibigan. Kung ang babae ay siyang nasusunod, ang gusto niya mangyari, tapos ang lalaki walang kakayahan disiplinahin ang asawa, anong mangyayari sa isang pamilya? Magulo. Magulo kasi ang gusto lang sunod ang babae. So, yung trabaho ng lalaki sa labas naapektuhan. Una, masakit ang ulo niya. Sa pamilya lang ito ha, kinukumpara natin. Pag uwi niya, okay na pwede lumabay yung lalaki. Ha? Kasi pag lumaban, disgrasya ang babae. Pero talaga siya hindi lalaban. Okay. Pero tandaan nyo mga kaibigan, ano pala isipan sa inyo ito? Alam naman natin kung sino ang nagpapatakbo sa Pilipinas. Tatlo, di ba? Pakisabi nga ay tatlo. Ha? Normal yun. Isa pa, sino pa? Ha? Tamalos, isa pa. Ha? O si Lisa. Okay. Tatlo. Sinabi nyo tatlo. Pero may alam ako apat. Apat. Ang utak ng kadibunya sa Pilipinas, si First Lady. Uto-uto si Romualdez kasi swapang. Ang Pangulo, dahil bangag, patirahin natin muna si Ferdinand para si Ferdi. Para lahat ng sasabihin natin, decision, yan na. Oh. Pero ang hindi nyo alam, may pang-apat. Yan ang hindi nyo alam lahat dito. Alam ko. Baka mayroon kayo alam, ibulong nyo lang sa akin kasi marites yun. Marites yun. Mayroon kayo? Huwag nyo lang kasi delikado, wala tayong ebidensya. Personalan na yun. Personalan nyo, ibulong nyo lang sa akin kung alam nyo. Kasi marites na yun. Wala tayong ebidensya doon. Di ba pag pumasok sa isang kwarto na hindi, ano yung sa batas? Pag pumasok sa isang kwarto, isang babae lalaki, nagdasal. Pwede ba? Siyempre nagdasal, di ba? Karamihan, pag nagdasal, lumuluhod. Di ba? Di ba? Lumuluhod. Okay. Nagdasal. Okay. So, hindi naman kapanipaniwala, ayon sa ating batas, na pumasok sa isang kwarto na walang nangyari. Okay, pasabihin natin wala. Sabihin natin wala. Pero, marites kasi yun eh. Medyo mahirap sabihin kasi baka bukas may kaso na ako eh. Pero mayroon pa isa, nagdidikta. Mayroon pa isa na nakatago, nagdidikta. Dati siyang executive secretary. Okay? Palakpak muna tayo dyan. Okay, marites yun marites. Okay, busina! 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 Alam nyo mga kaibigan, ganito, para madagdagan yung inyong mga informasyon or marites, ganito. Ganito yung nadagdagan yung information nyo. Idinala ako doon sa bahay na yun. Idinala ako sa bahay. Sabi niya, ito yung utak ng kalukuhan sa Pilipinas. Tinapatan namin yan. Isang hagis lang ng gasolina yan, sudok. Ako, gagawin pa akong kriminal. Sabi ko, ay, hindi ako kriminal. Nagmumura lang ako, pero hindi ako mamamatay tao. Hayaan mo na yung taong bayan ang papatay sa kanya. Pero tandaan nyo,
Pag tayo, yung araw na ito ay magtagumpay tayo, palakpak mo na. Hinihintay lang natin ang maraming grupo na darating. Masasarhan ang EDSA. Ha? Sasarhan natin ang EDSA. At pupuntahan natin yung utak ng Pilipinas, malapit lang dito, ng kalukuhan. Ha? Kung nagawa ng Nepal, bakit ang Pilipino ay hindi kayang gawin? Kaya ba natin? Hindi, pasyalan lang natin. Kahit naman masyado na kayo, pasyalan lang natin. Kakamustahin lang natin. Oy, yung pera ibalik mo. Pag naibalik mo ang pera sa kaban ng bayan, absuelta ka na. Pero hiling lang natin isang sampal bawat isa. Paano kung 1 milyon yun? 1 milyong sampal. Nako, mabubuhay pa kaya yun? Huwag natin patayin sa barel kasi hindi niya naramdaman ang sakit ng ginawa niya. Dapat sakit ng damdamin ang kanyang maramdaman. Sampal. Huwag natin idamay. Pero yung kanyang mga anak. Pero sa totoo lang, naniniwala ba kayo na yung babae nagnakaw, hindi nakitikim ang lalaki? Naniniwala ba kayo? Ang anak hindi pa nakatikim ng ninakaw? Yung pinsan, naniniwala ba kayo hindi nakatikim? Yung kapatid, naniniwala ba kayo nakatikim sa ninakaw? So lahat dapat sila kulatahin. Ha? Kayo mga napamilya na kawatan, sumama na kayo sa ibang bansa. Tandaan yan, pag ang taong bayan ay naggalit, lumayas kayo. Ang galit ng taong bayan ay hindi nyo kayang pigilan. Okay, palakpak tayo. Palakpak tayo mga kaibigan. Alam mo, bibigyan ko kayo ng experience. Ano? Experience to. Experience. Para marinig ng mga otoridad. Kasi mga bata pa yan sa serbisyo. Ako marami na akong karanasan. Because I served 40 years. 40 years in the service. Yung CDC, yung katulad ng trabaho nila, pinagdaanan ko yan noong 1983. Kalasag. Ha? Hindi na sa pulis na ibigay dahil hindi na kaya ng kapulisan. Yung armed forces na ang natasan sa mga kalasag. Okay. Experience ko, Hacienda Lucita, Talako, Busina. Okay, tuloy natin mga kaibigan. Okay. Busina. Kaya dinisan nyo nang dumami tayo para saran natin ang EDSA. Wag muna ngayon kasi kulungan ang pupuntahan natin. Ha? Wag muna ngayon kasi kulungan ang pupuntahan natin. Pag dumami na tayo, sila ang ikukulong natin. Sila ang ikukulong natin. Busina. Malapit na mapuno ang EDSA. Pupunuin natin ang EDSA. Kung nagawa natin 1996, gagawin natin 1996. Nagawa natin yun. Uulitin natin. Busina. Okay, narito na. Parating na ang aming grupo. Parating na. Masasara na ang EDSA. Kaya kayo ka mga kapag-tupad ng batas, lumisnis na kayo. Baka maipit kayo. Ha? Pero pakiusap mo lang ha. Pakiusap ko. Okay, tuloy mo na, tuloy. Okay, dumating na ang isang ating kagrupo. Tuloy. Dumating na ang isang grupo natin. Okay. Okay, tuloy. Isang patikim lang po muna yan ng mga natin. Ng kagrupo natin. Nakikiusap ako kung sakaling dumami tayo at
Sasakasaan natin lahat ng otoridad. Huwag niyong sasaktan. Pakiusap. Pakiusap lang. Huwag niyong sasaktan sila, yung MMDA at saka kapulisan. Walang sasaktan tayo. Kami ang kami ang paparusa sa inyo. Walang sasaktan na kapulisan, walang sasaktan na MMDA. Yun ang pakiusap ko, mga kababayan. Pwede ba? Pwede. Sila lang ay nagpapatupad ng batas. Pero pakiusap ko lang, pag dumami na, medyo lumayo-layo na kayo kasi ang power ng taong bayan, umiral na. Kayo ay isa lang caretaker. Utusan kayo ng taong bayan. Tandaan nyo ha, kayo ay isang pinapasweldohan lang ng taong bayan. Kayo ay nagpapatupad ng katahimikan sa bansa. Pero pag dumami ng taong bayan, wala na kayong magagawa. Pero pakiusap ko lang, walang sasaktan na kapulisan, walang sasaktan na MMDA, walang sasaktan na sundalo. Pwede, kasi darating yung sundalo. Alam ko yung sundalo, naka-ready na yung sundalo dyan. Ha? Tumawag na yung anak ko. Tumawag na yung anak ko. Pero kahit hindi itawag sa akin, sigurado ako, naka-ready ang armed forces. Ano? Ang armed forces, alertado na sila. Masak lang nga, no? Ito ko lang alis ito. Okay, ha? Oh, ay na. Galing yan sa isang school. Dito sila pupunta sa kabila. Sa kabila sila. Tandaan nyo, dalawang grupo tayo dito sa kanila. Mga kwanyan. Sobra na! Busina! 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 Malayo ang kanilang nilakbay. Malayo ang kanilang nilakbay. Dito sila sa grupo sa monumento. Symbolic ng people power. Dito naman tayo, symbolic ng pagkakaisa. United People's Initiative. Okay, yun lang muna kaibigan. Pakiusap ko lang ha. Wala tayong sasaktang pulis. Wala tayong sasaktang MMDA. Sila lang ay nagpapatupad. Kasi nasubukan ko rin yan. Ay di ko na natapos yung pinto ko sa Santa Lucita. Mayroon akong 20 na sundalo na armado. Mayroon akong 20 na sundalo armado versus 500 na civilian. Otoridad, pakinggan nyo ha, experience mga Philippine National Police at MMDA. Pakinig kayo para magkaroon kayo ng idea. Ako, armado, sundalo, lahat yan full back na armadong 20 na sundalo, armado, matabang, matigas. Sabi ko, sinusugod na kami ng sibilan na 500. Sabi ko, umatras ka. Ay, umatras yung sundalo. Binura ko, si pader, umakit ka sa pader. Bakit? Kasi nga kung saktan siya at dinama sa mata ng pato, sa palagay mo kaya hindi niya kakalabit ang gatilyo? Kakalabitin niya? No! Kasi yung sundalo, limitin lang kalaman niya. Pag kinalabit niya, hindi niya alam, mamamatay rin siya. Kasi kung 500, ang civilian, 20 lang yung sundalo, mapatay nila ang 100, mayroon pang 400 magkukulata sa kanila. Kaya mamamatay rin kami, kahit kami armado, sa dami ng katawan niya, hindi lahat yan tatakos. Pero sigurado ako, patay rin yung 20 na sundalo. Kaya inilis ko. Yan yung karanasan ko. Ano mga kaibigan? Okay. Para sa kalaman ng lahat,